Lono, so ngayon ito ay pag-usapan natin itong panghawakan natin ng mabuti yung pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi alam naman natin sa mundong ito ngayon, marami ng mga bulaang mga propeta na nagsilabasan. Ang mga bulaang propeta na sinasabi ko ay hindi lamang ito na sinasabi ko ng mga false teacher, no, gaya ng mga nasa mga religious, kundi ang mga bulaang propeta ito din yung mga taong makamundo, no, na pilit kayong hinahatak nila. Halimbawa, kung kayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sumusunod kayo sa ating Panginoon sa Kristo, nananampalataya kayo, pipilitin kayong ihilahin ng mundong ito. Kasi yung mga taong yan, ito yung mga propeta ni Satanas. Yan yung tinatawag ng mga propeta ni Satanas o bulaang propeta. Pilit kayong ihilahin nila pabalik sa mundong ito. At ang mga bulaang propeta din, na ito yung mga tao din na ginagamit din ni Satanas, no, ng mga kumukuha siya ng mga tao ng mga Kristiyano, na yung mga taong may alam sa tungkol sa kasulatan, tungkol sa kalooban ng Diyos, may alam, ngunit ang kanilang ipinapangaral ay iba sa sinasabi dito sa nakasulat sa Biblia. So mga opposite. So it's better for you, it's better for us, no, na dapat pagsikapan natin, no, na alamin ang totoong kasulatan, ang kalooban ng Panginoon. Sundin natin ang totoong kautusan ng Panginoon, ang kasulatan, ang sinasabi ng ating Panginoon, at tayo dito ay mamumuhay. Pipilitin natin ito na mamumuhay, no? Kasi dito sa mundong ito, nagsilipana na talaga ang bulaang propeta, no? Kung kayo sumusunod kayo sa kalooban ng Panginoon, sundin ninyo kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. Kasi maraming mga tao na pinipilit nilang sinasabi, no, na hindi sila kontento sa Biblia, kundi hinahanap pa nila doon sa mga simbahan daw yung mga buong katotohanan, na ang buong katotohanan ay ang Biblia. Ito ang salita, ito ang buong katotohanan. Lahat ng mga religion na nakatayo, dito yan kumukuha at dito yan umaasa sa Biblia. Pero yung ibang mga tao na sabi nila, marami kasi sa mga bawat relihiyon na pinapaniwala nila sa mga tao na non-biblical din ang mga sinasabi sa mga relihiyon. Yung mga pinapaniwala nila sa mga tao na ganito, ganyan. Pero yung mga pinapaniwala nila ay wala sa Biblia. So ngayon, ang gusto kasi ng mga tao is ito. Ayaw nilang paniwalaan ng Biblia, kundi paniwalaan nila yung mga sinasabi ng kanilang mga church leader na non-biblical naman ang tinuturo na hindi nakasulat dito. So mag-ingat kayo kasi nagsilabasan na ang mga ganyang mga klaseng tao. Ayon nga dito ni Apostol Pablo, no, sa buhat or gawa, no, 20 verse 28 to 30, sinabi na, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, no? Ingatan ninyo ang inyong buong sarili at buong kawan. Sino ba ang buong kawan? Halimbawa, kung kayo ay nananampalataya sa Panginoon, sumusunod kayo sa kalooban ng Diyos according sa mga nakasulat sa Biblia, sa kautusan, ingatan ninyo ang sarili at sila. Kasi nga, sinabi dito dagdag, na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, no? So pangingatan natin. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mabangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang mga kawan. So itong mga tao, ang buot pasabot, ang ibig sabihin nito is ito yung mga tao, no, na magsipasok. Ito yung mga tao, no, na mga bulaang propeta, no, na magtuturo sa inyo sa mga mali-maling aral, mali-maling mga doktrina na non-biblical, no. Dagdag pa dito sa verse 30, sinabi, mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumusunod sa kanila ang mga alagad, no. So ito, marami dito, no. So dati pa lang nabanggit ko na kung anong mga religion na mga false religion na dapat ninyong iwasan. So pagsikapan po na dapat natin, kasi nga sinabi dito, no, maglitawan ng mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. So maraming mga tao, no, na pinipilit nilang sumunod, no, sa kanilang mga religion, no, na kahit mga false religion. Ako, wala akong sinasabi or hindi ako nagpipreach patungkol sa religion, kasi wala tayong religion kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Siya ang ating relihiyon, kasi ang bawat relihiyon, ang itinuturo sa relihiyon is patungkol kay Kristo. Ipinangaral si Kristo. So siya ang religion. Kasi kung sasabihin nating religion, ito yung mga tao. Kung sinabi nating religious, ito yung mga tao na
ito yung mga tao na banal, no, na nagsisikap sa kanilang mga sarili na mananatiling malinis, no, sa pananampalataya sa ating Panginoon at buo ang kanilang pananalig sa ating Panginoon, no. Iyon ang totoong religion, no. So pag sinabi natin mga religion na mga gawa-gawa sa tao, kasi maraming mga tao, no, na nagpi-preaching, dala nila ang kanilang mga religion. So hindi po tama yon, kasi hindi na si Kristo ang ipinipreach nyo, kundi ang inyong religion nagiging sentro. So ang ating ipinipreach ngayon is ito si Kristo, kasi ang sinabi ng ating Panginoong si Kristo, humayo kayo at ipangaral ninyo ang magandang balita. So humayo, so inutusan niya ang mga tao, no, na nakakaalam at nakakarinig sa mga taong sumusunod sa Kanya, na ipangaral ang salita ng Panginoon upang maabot doon sa mga tao na hindi pa nakatanggap sa mga gandang balita ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi noong unang panahon, kasi marami pa mga tao ngayon, no, na nanatili pa rin sa pagsunod sa kautusan ni Moses. May mga bagay doon na dapat nating sundin. May mga bagay din na binabago ng ating Panginoong Jesucristo. So marami din mga tao doon, no, na sumusunod pa rin sa kautusan ni Moises at hindi nila sinusunod ang ating Panginoong Jesucristo, no, sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. May mga religion yan na nabanggit ko na yan doon sa kabila. Ayaw ko nga sanang banggitin ng mga ganyan, pero kailangan talaga na malaman ng bawat isa, na kung ikaw natatrap sa mga ganitong klaseng mga religion, umalis ka na. Basahin nyo po ang nakasulat sa Biblia. Basahin nyo po at sundin at unawain at maiintindihan nyo kung ano ang katotohanan at makitaan nyo na yung pinapasok nyo false religion or totoong religion. Iyon po ang katotohanan. So mag-ingat po tayo, kasi nga noon pa man nakatakda na ito. Sa simula pa lang nahula na ito, sinabi na ito ng mga apostolis noon ang mangyayari ngayon, na darating yung araw, many false prophet will come, and the love of many will grow cold. So hanggang ngayon nangyayari na. At ngayon, dahil nga sa gira sa Middle East, unti-unti nang natutupad ang nakasulat sa Biblia. So nandito na tayo sa huling araw, no? So hanggang dito lang, no? Maraming salamat. Thank you, everyone.